I am your presider for tonight. My name is Zia from Kilong Family. Baka po nagtataka kayo, bakit wala ako sa Zion? Ako po ay under ng kanilang Jesus Workers. So, inaanyayahan ko kayo guys, ngayon pa lang. Tara na. Naku, yun ang buburaot ka sa atin. Sige sister, ay brother, mamaya. PM ko na lang sa'yo. Anyways, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po. At thank you din po owner sa ating leader na si Brother Rush sa pagpapa-unlock po ulit sa amin para makadaos kami pa ng night service sa VR niyo, no? Naalala ko pa yung unang-una pa namin, unang-una kong preside dito. So, nakakatawa. Naulit pa siya. And many more to come. So, around 8:03 po, magsisimula tayo. So, invite your friends, invite your loved ones po para makapakinig sila ng Word of God ngayong gabi na isi-share ng ating pastor later. So, invite po tayo. And, leader or admin, kindly po rally. Hindi ko po kasi napansin ko na rally nyo na. Pero kindly rally na lang po nyo dun. And to everyone who's available to invite your friends, go guys. Idot-dot nyo na yan. I-invite ang everybody. Ayun, a blessed evening po sa ating lahat. So, naway nakakain na, naway nakashesta na ang everybody. So, ngayon po to start our program, of course, isimulan natin siya sa prayer. So, tinatawagan ko po si Ate Ruchi para pangunahan tayo at para magabayan tayo ng ating Panginoon sa ating gagawin ngayong gabi. So, Ate Ruchi, whenever you're ready, the mic is yours. Good evening po. Let's bow our head for the word of prayer. Dear Heavenly Father, here we are again to share the gospel from other families. I pray also for the Holy Spirit to be with us, to give us knowledge and understanding and wisdom. And guide also our speaker for tonight to share the gospel from here. And Lord, salamat po sa nagdaang araw ninyo po kaming binantayan. Salamat din po sa mga blessing at sa mga gift namin natatanggap araw-araw. Pinapanalangin ko rin po mga participant ngayong gabi. Naway ibigay din po nilang kanilang best. At Panginoon, patawarin niyo po muli kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Ay, amen and amen. Thank you, Sister Ruchi, sa opening prayer ngayong gabi. So, dadako na po tayo sa ating kasunod. For our opening song, tinatawagan ko po si Sister Kaye or si Sister Ina para i-lead tayo sa opening song. So, Sister Kaye, I know you're ready. Tumatango ka na dyan. So, I give you the mic. Ayan, so blessed evening po sa lahat. So, ang kakantayin ko po ay ang Take Me to the River. I will sing. Kung alam niyo po yung kanta, malaya po kayong sumabay. Amen. I wanna get lost in you. I wanna get lost in you. Ooh, ooh, ooh. I'll keep my eyes on you. I wanna get lost in you. Ooh, 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 your love is high like the tide. Come and pull me in. I wanna get low in your glory. See places you've been. Your words are sweeter than honey, that nourish my soul. Oh, just to know you is to love you. Come and make me whole. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. Lost in you. Wanna keep my eyes on you. Ooh, ooh, 'cause I know your word is true. I'm holding on to you. Ooh, ooh, I'm in the river, it's rising for you. I'm all in. Our blessings bursting with praises deep within. Your presence overwhelms me, it cleanses my soul. Oh, how you save me and you change me, make your glory known. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. Your love, your love's got a hold on me. Your love, your love can wash me clean. Your love is all I need. Your love, your love. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. And praise be to God. Yeah. Hallelujah. Thank you so much, Sister Kaye, sa pag-alay sa ating Panginoon ng napakagandang kanta. So, ngayon naman po, dadako tayo upang marinig natin yung isang magandang storya patungkol kung paano siya pinagpala o kung paano um, pinakita ng Panginoon yung buhay sa kanya. So, tinatawagan ko na po si Sister Ruchi para sa kanyang testimony. So, Sister Ruchi, the mic is yours. Hello po ulit. Ang isi-share ko pong testimony ngayong gabi ay galing po sa aking kaibigan. Yung friend ko po, meron po siyang vision. Yung kanyang vision ay nakita niya po yung Panginoon sa kanyang vision.
Sa isang gabi po na naginip siya. Sa panaginip niya, may naririnig daw siyang umaawit na parang anghel. Tapos lumabas siya. Nakita niya may ladder, maliwanag na ladder papunta sa langit. Ngayon naman po, malungkot siya kasi di niya nagising yung kanyang mga friend. Yun. Umiyak siya kasi hindi niya nagising daw mga kaibigan niya na ang sarap-sarap daw ng tulog. Pero sa vision niya na yun, nakita niya po ang Panginoon at ang mga anghel dun. Pero nalungkot siya. Yun nga po, hindi niya lang nagising yung kanyang mga kaibigan. At doon niya po doon natapos yung kanyang trip. Sa atin po, meron din tayong vision. Minsan nagkakatotoo. Pero siguro sa vision na yun, meron gustong may gustong sabihin sa atin ng Panginoon na gusto niya na sana mag-guide natin yung iba na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Yun lang po. Yun. Praise God, no? Nakakatuwa naman yun. Kung minsan nga, kailangan maging tulay hindi talaga. Kailangan talaga natin maging tulay tayo para makilala ng ibang tao kung sino yung ating Panginoon. So kaya nga tayo merong night service, no? Para maabot pa natin yung mga souls na kailangan maabot. And thank you so much for that, Sister Ruchi. No, napakaganda talaga nung testimony ng bawat isa. So, next naman po dadako tayo sa ating scripture reading na pangungunahan ni Brother Sik at diretso na po yun sa ating praise and worship na pangungunahan naman ni Sister Ina. So, whenever you're ready, Sister Zik, pasensya na, Brother Zik, Sister Ina, binibigay ko na po sa inyo ang mikropono. Good evening, everyone. Ang scripture na babasahin ko today is John chapter 14, verse 6. Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I love you. God bless. Praise God! Maraming salamat Sir Zik sa iyong mensahe. At mga kapatid, magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat ng naririto sa ating gawain sa gabing ito. Tunay nga na malaya na tayo sa lahat ng kapighatian, sa lahat ng pagsubok dahil yon sa ating Panginoong Diyos. And ready na po ba tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos? Patingin nga po ako ng masigabong cheer up. Ayan. Praise God. At sa gabing ito, patuloy nating papurihan at sambahin ang ating Panginoong Diyos. At kung alam niyo po yung aawitin ko sa gabing ito, maaari niyo po akong sabayan at tayo ay umawit ng malaya na dahil tayong lahat ay malaya na sa kasalanan dahil sa ating Panginoong Diyos. Amen and amen. Let's go. Come on mga kapatid, huwag tayo mahiya. Puso, walang alila, buhay iniaalay, si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo, ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya
Susi kay buhay sa aming lahat. Wala nang higit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na at kasalanan ko. Sinawi ang lahat ng liwanag mo. Magpakailanman puso't pag-ibig tutuon sa'yo. Sa'yo lamang kaya'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Susi kay buhay sa aming lahat. Wala nang higit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na malaya na malaya na malaya na Come on! Oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh. Jesus, buhay ka sa'kin at naghahari. Oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh. Jesus, buhay ka sa'kin at naghahari. Oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh. Jesus, buhay ka sa'kin at naghahari. Oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Kay buhay sa aming lahat. Wala nang higit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na malaya na malaya na Pili nga ako na ikaw ang nararapat sambahin at dakilain sa gabing ito. Kaya naman sa gabing ito, patuloy lang natin papurihan ang ating Panginoong Diyos at damhin natin yung salita na nagmumula sa awitin na ito. Pagkatapos natin lumaya, isa itong karapat dapat na ipasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, awitan, sambahin, at dakilain natin ang ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, damhin natin ang awitin para sa Kanya. Patunay ng katapatan mo sa dala
Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Once again, let's all gonna sing. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukuli maging sa dilim ng gabi. Sandigang ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng ating puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patuloy ng katagutan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan sa pagsubok iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid sa'kin. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay mabuti at tapat sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, damihin natin ang awitin o iaawit natin sa ating Panginoon Diyos. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Yes, Lord. Salamat, Father God. At sa gabing ito, nararapat lamang na purihin at sambahin ka, Panginoon. And to God be all the glory po. Amen. And mga kapatid, let's put our presence to the Lord and let's pray.
Father God in Heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, upang magtipon-tipon dito po sa loob ng Skyra Family BR, Panginoon, upang pag-usapan po ang isa sa mga salitang iyong iniwan sa amin, Panginoon. At naway gabayan niyo po kami, bigyan po ako ng karunungan at kaalaman, Panginoon, at tanging sana salita at salita mo lamang po ang lalabas sa aking bibig ngayong gabi na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kami po inanalangin sa ngalan ni Jesus at sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. Blessed evening, mga kapatid. Blessed evening. Kamusta? Kamusta Skyra fam? Na-miss ko dito. Tagal din nawala ni Pastor dito, no? Tagal kong hindi nakadalaw sa Skyra fam, no? We miss you, Skyra fam, no? Tulad kanina sa scripture reading natin na John 14:6 ay magsisend din si Pastor dito pero in Tagalog version. Ewan ko ba, these past few days, no, medyo napapasarap ako mag-preach ng Tagalog. Bukod sa gusto ko kasi talaga matuto ng Tagalog word, no? Kasi minsan si Pastor nakakabitaw ng salitang masakit pala pag sa Tagalog. Kasi last time may kausap si Pastor about disorder. Ang nasa isip ko agad, baliw. Kaya ginagamit ako ng gamit ng salitang baliw, nagalit tuloy sa akin yung tao. Hindi kasi alam, di kasi ako masyadong ano talaga sa Tagalog. Kasi alam niyo naman si Pastor, di ba? Taga Zamboanga, so Zamboangueño. Pero, through pagbabasa ng Bible, medyo natututo ako. Kaya, kadalasan Tagalog na talaga gamit ko. Pero mabalik tayo sa topic natin. 1:14 size. Sinabi sa kanya na Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. To God be all the glory sa napakaganda niyang salita. Amen. May tanong ako sa inyo, mga kapatid. Andito pala si Sister Obi. Huwag ka magkalala, Sister Obi. Mag-i-English pa rin ako. May tanong ako sa inyo, mga kapatid. Gaano ninyo tinatanggap ang Panginoong Jesus sa inyong mga buhay? Kung ilang porsyento nyong tanggap siya sa buhay ninyo? 100, amen. Ako 100 din ako eh. Kung may lalagpas pa sa 100, lagpas doon. 50, 100. 100. 100%, 101. Thank you. 101%, ayan. 1,000. To be honest, 50. Ito, hindi ko na mabasa sa sobrang dami ni Brother Yosh. 100%. Ganun natin siya katanggap. Now, my second question is, gaano natin siya kakilala sa mga buhay natin? Gaano natin siya kakilala? 30, 80. To be honest, 0. 100%. Mga kapatid, yan ang aalamin natin ngayon kung sino ba talaga ang Panginoong Jesus sa mga buhay natin. Alam ko some of you sasabihin sa akin, Jesus is the Savior. Savior. Amen. Savior naman talaga ang ating Panginoon. Siya ang nagligtas sa atin. Pero sino pa siya? Bukod doon. Minsan hanggang doon lang natin siya kilala sa pagiging Savior niya. Pero deep, hindi. At palina na malinaw sa sinabi sa John 14:6. Siya ang daan, katotohanan, at buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, kahit sinasabi natin that Jesus is our Savior, sa iba natin hinahanap ang daan. Kahit sinasabi natin na siya ang katotohanan, sa ibang katotohanan ng gusto nating mapakinggan. At kahit sinasabi na siya ang buhay, hindi natin siya tinatanggap sa ating mga buhay. We may be, kaya natin sabihin ang salitang Jesus. Kaya natin sabihin yung pangalang Jesus. Kilala natin siya sa pangalan, pero hindi kung sino talaga siya. At yun minsan ang masakit. Kasi malinaw naman na sinabi niya, siya ang buhay, siya ang daan at ang katotohanan. Sa ating pagtitipon ngayon, pagtutuunan natin ng pansin ang isa sa pinakamahalaga at pinakapangyariang pahayag na binitawan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ito ang sinabi niya, ito ang pahayag niya na siya ang daan. No? Siya ang daan,
ang katotohanan at ang buhay. Siya ang way, truth, and the life. Basahin natin ang 1:14-6 ulit. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Isang simple ngunit lubos na nagbabago ng buhay na pahayag. No? Sa tatlong salitang ito, daan, katotohanan at buhay. Ipinagkalala ni Kristo ang kanyang sarili bilang ang tanging sagot at tanging tulay patungo sa Diyos Ama. Ready na po ba tayo kilalanin ng ating Panginoon ngayong gabi? Ready na ba tayo? Malaman kung bakit siya ang daan, ang katotohanan at buhay? Sige, pag-usapan na natin. One is, siya ang daan. Doan? Anong doan? Siya ang daan. The way. Jesus is the way. No? Ang dami sa atin naniniwala na siya ang daan. Now, may tanong ako sa inyo. Paano natin masasabi na ang Panginoong Hesus ang daan? Anyone? Sige. Ang tao ay laging naghahanap ng landas. Marami ang naglalakbay, nag-aaral, nagsisikap upang makamit ang kaganapan o ang koneksyon sa Diyos. Madaming gumagawa nun. Madaming pumupunta pa sa Israel, titingin pa ng mga artifacts para malaman lang kung sino talagang Diyos. Mapag-aralan lang kung sino talagang Diyos. Maraming gumagawa nun. Ngunit sinabi ni Jesus, ako ang daan. Hindi niya sinabi, ituturo ko ang daan. O kaya, isa ako sa maraming daan. Kundi, ang sinabi niya, siya ang daan. Marami sa atin laging naghahanap ng landas o naghahanap ng way para mapunta sa langit, para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, ang pagtatangka nating makarating sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kayamanan o sariling karunungan ay walang kabuluhan. In short, useless. In short, mawawalang kwenta lang yan. Bakit? Hindi yan yung daan. Siya ang daan. Maraming magsasabi sa atin, so pastor, hindi ko na pala kailangan mag-aral ng salita ng Panginoon. Pastor, so ibig sabihin, hindi ko na pala kailangan gumawa ng ganito. Kasi, siya naman pala ang daan. Well, you made a point. Pero, yung ginagawa mo, dahil gusto mo sumunod sa Kanya, kasi siya ang daan. Hindi para, yun ang maging daan mo sa kaligtasan mo. Magkaiba po yun, ha? To tell you honestly, magkaiba po yun. Nag-i-study ka ng Word of God, yes, tama yan. Hindi para maligtas ka, kundi alam mong ligtas ka. Kasi alam mong nandun ka sa tamang daan na yun. Kasi sinusunod mo siya, kasi nga siya yung tamang daan. Marami kasi sa atin, gagawa ko ng mabuti ngayon para maging ligtas ako. No. Gagawa ka ng mabuti kasi ligtas ka and you want to share that love kasi na-receive mo yung love na yun. Magmamahal ka hindi para maligtas ka. Nagmahal ka kasi ligtas ka. Malaking pinagkaiba po yun. Malaking diferensya po nun. Malaking diferensya nun. Kasi nga isa lang ang daan eh. Siya lang. Siya lang ang tanging daan. Si Kristo lamang ang tulay na nag-uugnay sa makasalanang tao at sa banal na Diyos. Sabi nga sa Acts chapter 4 verse 12 or Gawa 4:12, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao sa sukat nating kaligtasan. Si Kristo ang ating tanging daan. Tanggapin natin siya at lumakad tayo sa kanyang mga yapak. See? Siya ang daan. So to tell you honestly, pumunta kayo dito hindi para maligtas kayo. Pumunta kayo dito para hindi magkaroon kayo ng kaligtasan. Pumunta kayo dito kasi alam niyo ang kaligtasan and you want to hear more. You want to hear more from the teaching ng ating Panginoon. Marami sa atin nagtiting kapag pupunta tayo sa simbahan ay dumadagdag yung sabihin nating
plus point sa langit. Marami sa atin nagsasabi na kapag pumupunta sa simbahan ng isang tao, mas malaki yung tsansa na magiging ligtas siya. Well, no. Ang dami nga pumupunta sa simbahan, kurakot sa gobyerno eh. Ang dami nga pumupunta sa simbahan, chismo sa pag-uwi eh. Hindi porket lagi ka na sa simbahan, ligtas ka. Ang tanging kalagtasan na meron ka dahil niligtas ka ng Panginoong Diyos, that's it. Pumupunta ka sa simbahan kasi obedient ka. Pero kahit sabihin ko sa inyo mga kapatid, kahit perfect pa yung attendance mo sa simbahan, kung hindi mo tunay na tinanggap ang kanyang salita sa buhay mo, wala pa rin kwenta yan. Kahit pa siguro yung alarm mo, praise and worship, pero yung bunganga mo, daig mo pa yung albularyo mag-curse. Ano sinasabi? Aga-aga, mura agad? Wala pa rin. It will just go in vain. Amen? Bakit? Kasi hindi simbahan ang daan sa kaligtasan. Hindi praise and worship ang ligtas sa kaligtasan. Ang Panginoong Jesus ang daan sa kaligtasan. Siya lang ang tanging daan tulad ng sinabi sa John 14:6. So siya lang. Wala na pong iba. That's it. Sorry, yun ang katotohanan. Siguro lagi nyo napapakinggan na maliligtas lang kayo kapag nagbigay kayo ng ganitong amount, magliligtas lang kayo kapag nag-attend kayo ng ganitong klaseng event, maliligtas lang kayo o matunay lang kayo magiging ligtas kapag part kayo ng ganitong klaseng reliyon. Well, no. Kahit anong relihiyon pa kayo, kapag sinabi ng Panginoong Jesus ligtas kayo, ligtas kayo. Kasi hindi relihiyon ang nagliligtas, ang Diyos ang nagliligtas. To tell you honestly. Kasi like for example, ako baptist ako eh. Kapag sinabi ko baptist ang tunay na liligtas, paano ngayon dun sa South Carolina, dami huling pastor na nangre-rape? O paano masasabing tunay na Kristiyano yun kung ganun ang buhay? See, religion can save. Hindi maliligtas ng relihiyon ng tao. Hindi maliligtas ng spiritual leader ang tao. Hindi maliligtas ng mga kahit sino pa ang tao. Tanging Diyos lang ang makakaligtas kasi siya lang ang tanging daan at siya lang ang daan. Wala na pong iba. O sasabihin naman natin ngayon, so okay lang gumawa ng masama. Tanong ko sa'yo, lahat ba ng gumagawa ng mabuti ay talagang gumagawa ng mabuti? O gumagawa lang ng mabuti para maging sip-sip kuno sa paningin ng Diyos? Mali po yan ha. Magiging mabuti ka, tapos yung mindset mo ganito, magbibigay ako kasi nakikita yan ng Diyos. Magbibigay ako kasi nandyan ang Diyos. So nagbibigay ka lang kasi gusto mo ng kapalit? No. Magbibigay ka kasi blessed ka sa Panginoon. Magbibigay ako kasi blessed ako kay God. Magbibigay ako kahit ito lang kasi alam ko, blessed ako kay God. Kaligtasan pa lang po meron. Okay na. Kaligtasan pa lang meron ako. No, sapat na yun. That's already a blessing to my life. Doon pa lang masasabi mo na eh. Kasi kung magbibigay ka, ibabalik to ng Diyos. So kapag hindi magbabalik ang Diyos, galit ka. So pag hindi magbabalik ang Panginoon sa atin, magagalit tayo. So that's not giving. Kasi ang giving, binibigay mo yan kahit alam mo walang babalik sa'yo. That's giving eh. So di ka gumagawa ng mabuti para maligtas ka, kapatid. That's it. Gumagawa ka ng mabuti kasi ligtas ka. Malaking pinagkaiba nun. Malaki yung, tama ba yung Tagalog ko? Malaking pinagkaiba, basta sa ganun, something ganun. Intindihin niyo si Pastor. There's a big difference between that. Tawanan tuloy ako ni Sir Boyd. Oh, tawanan, sir. Pero what? Joke lang. Ay, joke lang, Sir Boyd. Baka namang seryosohin ni Sir Boyd. Ayan. Malaki pa yung pinagkaiba nun. Gumagawa tayo ng mabuti para maligtas tayo. Ito lang sasabihin ko sa inyo, lahat ng ginagawa ninyo, parang basura lang ho yung, parang basahan lang po yan ayon sa Isaiah 64. O lahat ng ginagawa natin mabuti sa paningin ng Diyos ay parang maduming basahan lang. So sino ang daan? Siya lang. Wala nang ibang daan. Siya lang. Point 2. Ayan. Anong sunod sa I am the way? Siya ang bukod sa I am the way, the truth. Amen. Thank you, Pastor Fish. Bukod siya ang daan, siya din ang katotohanan.
Sa mundo natin ngayon, ang katotohanan ay tila nagbabago-bago. Depende sa pananaw o damdamin ng tao. Di ba? Tama? Ang katotohanan ay nagbabago. Ang daming nagsasabing corrupt si BBM, ang daming nagsasabing hindi. Nagbabago-bago din natin alam ano ang katotohanan. Amen? May nagsasabi na mas better na presidente si ganito, may nagsasabing mas better na presidente si ganyan. Di natin alam. Nag-iiba-iba ang katotohanan. Minsan depende sa pananaw ng tao, minsan depende sa pera na binibigay ng isang tao. Paiba-iba. Paiba-iba lagi ang katotohanan sa mundong ito. Nakadepende sa idea, pananaw, o sa perang ibinibigay ng tao. Minsan mali na, nagiging tama pa kasi malaki yung bigay. That's the truth dito sa mundo. Nagkalat ang mga idea, mga teorya at mga doktrina. Especially sa spiritually, ang dami. Kaya nga sinasabi ko, 5 solas-solas pa kayo? Solas scriptura pa tayo dito. Tapos, nagdedebate kayo sa daan dahil lang sa iisang Biblia. Di ba solas scriptura? Scripture alone. Amen. Punta kayo sa daan. Oh, grabe si brother ganito. Nagsinisigawan si brother ganyan. Minsan nga sabi ko, hindi na lang tayo gumawa ng sport fest, boxing ng mga pastor. Total, gusto nyo lagi mag-away. Pati tayo magkaroon ng boxing ng mga pastor dyan. Tingnan natin, the last man standing. Kasi grabe, isang Biblia ang gamit, nag-aaway-away. Ano to? Ragnarok? Sila nanonood dito ng anime na Ragnarok. Grabe, si pastor, nakapolo. Kinakalaban niya yung faith defender ng isang ng isang relihiyon. Yung mga yan naka-formal na attire. Ano to? Grabe, suntukan. Kasi sinasabi nila Jesus is love, pero sila hindi marunong magmahal. No, I'm not talking about even mga karelihiyon ko ganun din. Ano ang tanong ko sa inyo? Ano ang katotohanan doon ngayon? Wala. Kasi kung totoong tinanggap natin yung katotohanan, hindi tayo ganun. Bakit? Kasi nga, alam natin kung sino yung katotohanan. Siya ang katotohanan. Hindi lang niya ipinahayag ang katotohanan. Siya mismo ang katotohanan. Siya ang huling sagot sa lahat ng ating mga tanong tungkol sa Diyos. Ang sansinukob at ang ating sarili, ang kanyang mga salita ay ganap. Walang kamalian at ito ang magiging batayan ng ating paghuhukom. Kapag tayo ay nasa kanya, tayo ay nasa pinakapundasyon ng realidad. Pag tayo ay nasa Diyos, pag tayo totoong nasa Kristo, siya ang ating realidad. Amen? Sabi pa nga sa John chapter 8 verse 32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan na si Jesus ay hindi nagtatali, bakkus nagpapalaya. Nagpapalaya sa atin mula sa kasinungalingan at kamangmangan at pagkaalipin sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pagpapakilala at pagkasunod sa Kanya, nakakamit natin ang tunay na kalayaan. Na kay Panginoong Jesus ang tunay na katotohanan. Wala sa mga spiritual leaders, wala sa mga founder ng simbahan, wala sa mga simbahan, kundi nasa Diyos. Mali kasing pananaw yan kapag sasabihin natin ng ganitong relihiyon ang tamang katotohanan lang, so nilalagay natin ang kaligtasan natin sa relihiyon at hindi sa Diyos. Malaking kamangmangan ho yan. Hindi magiging tunay na simbahan ng isang simbahan kung ang kaligtasan ay nasa simbahan. Kasi nga ang kaligtasan ay nasa Diyos at yun ang katotohanan. Well, sorry kung may magagalit sa akin dito kung masyado nyo naniniwala na nasa relihiyon nyo po yung katotohanan. Kasi alam ko po hindi. At nasa Panginoong Jesus ang kalayaan. Hindi niya sinabi isa siya sa mga katotohanan. Ang sinabi niya, siya ang kasalanan. Siya lang. Wala na. Nada. Marami kasi sa atin dito naniniwala sa katotohanan ng iba kuno. Bibigyan ko kayo ng example.
Kapag hindi kayo, ganito, bibigyan ko kayo example. Kapag hindi kayo nagsimba tuwing linggo, hindi kayo maliligtas. Tama, hindi? Mali! If pinagpray mo sa Diyos na bigyan ka ng trabaho at binigyan ka ng Diyos ng trabaho ng Sunday, ibig sabihin, mali ang Diyos ngayon. Why? Kung totoo din naman tayo nagmamalasakit sa ating mga kapatid, gumawa tayo ng program na hindi lang sa Sunday at kaya mag-attend ng mga tao during day off nila. Kasi kung tayo tunay nagdadala ng katotohanan, gagawin natin yun. Bakit? Mismo ang Panginoong Jesus ay nagtrabaho even in Sabbath day. Bakit? Sabi niya pa nga, anong mas bagay sa Sabbath? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ito, hindi ko po sinasabi mali ang pagsamba ng linggo, okay na okay ho yan. Pero kailangan din natin isipin ng ating ibang kapatid ay hindi po talaga available during Sunday. At minsan yung gumagawa ng mga program tuwing those times Sunday yung sinasabi, tinan nyo, hindi nyo kaya magsakripisyo para sa ganito. Ang tanong, okay lang naman i-force natin yung member natin na magsamba ng linggo. Kapag yan nawalan ng trabaho, suportahan nyo yung pamilya. Especially kung may anak na pinapaaral. Especially kung may anak na pinapagaling, may asawang pinapagaling. Kapag natanggal yan sa trabaho, suportahan natin. Amen? Kasi gano'n naman If binigay ng Panginoon yan, blessing yan. Pag binigay sa kanya ng Panginoon, blessing yan galing sa ating Panginoon. Suportahan na lang natin. Bigyan natin. Tayo naman pala may laging oras para sa Panginoon. Ba't di tayo gumawa ng Wednesday program? Amen? Gumawa tayo ng Wednesday na papuri. Available sa mga naka-day off. Gagawa tayo ng paraan. Si Jesus nga, araw-araw gumagawa ng paraan para makapunta sa iba't ibang lugar. Makapag-preach. Tayo pa kaya? Di ba lagi natin bukang bibig? Kahit saan tayo, makakapuri tayo sa Panginoon. Amen! Bakit hindi natin ma-apply yan? Siya ang katotohanan. Kasi minsan ganun Sabi ng spiritual leaders, ako may alam akong simbahan na walang bagitin ng pangalan. Na magbabayad ka ng ganito klaseng salapi kapag hindi ka nakapunta ng Sunday service. Wow. Yaman mo nun. Ang iba naman, sabi na sa tithes and offering ang kaligtasan. Kapag hindi ka daw nagbigay ng 10%, or hindi ka daw nagbigay ng January ng first fruit mo, hindi ka maliligtas. Tinanggalan mo naman ng merciful ang Panginoon. Tinanggal mo naman ng grasya ng Panginoon. Anong karapatan mo para tanggalin ang isa sa mga katauhan ng ating Panginoon? How dare you? Pag hindi nagbigay ng first fruit, makasalanan. Pag hindi nagbigay ng first fruit, hindi maliligtas. Paano kung may pinapagaling yan? Paano kapag may sinusuportahan yung kapatid sa pag-aaral? Iko-condemn mo ngayon kasi hindi nakapagbigay ng first fruit. Ang Diyos nga nakakaintindi, ikaw hindi. How dare you? Sino ka para husgahan ng Panginoon sa gagawin niya, sa desisyon niya? Kung yung taong yan nagpray sa Panginoon, humingi ng tawad na hindi siya makakapagbigay kasi may ganito ganyan. Lagi natin bugang bibig, kailangan kasi natin mag-sacrifice para sa Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon ang nagsakripisyo para sa atin. Just to remind you. Ang ginagawa natin, obedience yan. Ng pagsunod sa Kanya. Commitment yan ng pagsunod sa Kanya. And sometimes, yes, nagbibigay tayo ng sakripisyo talaga. Pero minsan din kasi tayo, kailangan natin intindihin yung mga kapatid natin. Subukan mong i-force yan, mababackslide yan. I'm telling you honestly. Subukan mong i-force yan, ibigay yung first fruit na yan. Pag hindi yan ginawa, magbabackslide yan. Ang iisiping pera habol mo. Di naging cause ka pa ng pagbabackslide, naging cause ka pa ng paglayo ng isang tao sa Panginoon. Kasalanan yan. Bakit? Siya ang katotohanan Ano bang sinabi ng Panginoon? I am the way, the truth. At ang truth ay nasa Kanya lang ang kaligtasan, hindi sa mga bigay natin, hindi sa mga ginagawa natin. Siya lang ang katotohanan. So lahat ng sinabi niya, yan ang katotohanan. Amen? Anong sunod sa truth? Only just amen. Anong sunod sa truth? Life. Si Jesus ang buhay.
Kanina siya ang daan, siya ang katotohanan. Medyo masakit-sakit na dun, no? Yan sa life, siya ang buhay. Ang buhay na ibinibigay ng mundo ay pansamantala. Puno ng sakit at may hangganan. Aray ko! No? May hangganan pala. Kaya pala nag-break kami, pastor. Kasi may hangganan. Ang buhay na binibigay ng mundo ay pansamantala. Lahat may hangganan. Ngunit nang sinabi ni Jesus, ako ang buhay, hindi niya tinutukoy ang simpleng pahinga o pisikal na eksistensya. Tinutukoy niyang buhay na walang hanggan. Eternal life. Isang buhay na espiritual na nagsisimula ngayon at nagpapatuloy magpakailanman sa piling ng Diyos. Si Kristo ang pinagmulan at sustansya ng buhay na ito. Kapag siya ay nasa atin, tayo ay may ganap na buhay. Buhay na may layunin, kapayapaan at lubos na kagalakan. Anuman ang pagsubok sa mundo. Pag tinanggap natin ang buhay na yan. Sabi nga sa John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at puminsala. Ako'y dumating upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon sila nito ng sagana. Buhay na sagana or abundant life. Ang buhay na iniaalok ng ating Panginoon ay hindi lang basta-bastang buhay na pangwala-wala lang. Ay higit pa sa sapat. Ang buhay na kanyang inaano sa atin is higit pa sa sapat. Eternal life. Amen. Di ba masarap pakinggan, eternal life? Ito ang buhay na may layunin, puno ng pag-ibig at nagbubunga ng kabutihan. Yun ang buhay. Di ba sinabi ko kanina sa mga point na hindi relihiyon ang makakaligtas? Hindi ang katotohanan ang mga false truth kuno ng ibang spiritual leader ang kaligtasan. Bakit? Kasi siya ang buhay. Siya ang kadaan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. At ang buhay na binibigay niya ay punong-puno ng pag-ibig at nagbubunga ng kabutihan. Ngayon sabihin niyo sa akin, paanong meron silang buhay ng Panginoong Hesus kung hate nila yung iba? Halos makipagsigawan sila sa internet. Halos pumatay sila gamit ang kanilang salita. Paano mo sasabihin gumagawa sila ng kabutihan kung hindi nila kayang gumawa ng something sa mga taong hindi makapagpunta pag Sunday? Kung ikaw totoong may Panginoong Hesus, hindi sila ang mag-a-adjust para ikaw ang mag-a-adjust kasi gusto mong ma-reach sila. Hindi naman ang mga Samaritans pumunta sa Jews eh. Tama po ba? Hindi. Ang mga Samaritano bang pumunta sa Panginoong Hesus? Hindi. Kahit alam nila na pagtatawanan sila ng mga Samaritans, baka nga patayin pa sila ng Samaritans eh. Si Jesus pa rin ang pumunta roon. Gumawa ng paraan. Inalok niya ang buhay na yon sa mga Samaritano. Di ba? Gawa-gawa ako, Samaritano. Samaritans lang talaga yun, mga kapatid. Intindihin nyo na lang si Pastor. Ganap na ganap ako sa pagtatagalog ko eh. Ba't ba? Samaritans. Intindihin niya, Samaritano. Gulang na lang, Ermitanyo eh. Ang Panginoong Jesus ang nag-aalok noon. Napakasimpleng verse lang. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now listen carefully, mga kapatid. Kung we're claiming na meron tayong Panginoong Hesus sa mga buhay natin, kailangan natin paniwalaan na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi siya isa sa mga daan. Wala ka ng ibang daan papunta sa Ama, siya lang. Wala ka nang iisiping ibang katotohanan kundi siya lang. Wala ka nang iisiping ibang buhay kundi siya lang. Wala sa akin ang katotohanan, wala kay Pastor Fish, wala kay Sister Zia, wala kay Sister Kay, wala kay Brother Zik, ni kay Ina or kahit sino sa atin wala ang katotohanan. We're preaching, nagpipreach tayo ng katotohanan na galing sa kanyang salita, pero hindi tayo ang katotohanan kasi minsan din tayo nagsinungaling. Wala sa atin ang katotohanan
Nagpipreach tayo ng katotohanan, nagpipreach tayo about kay Jesus, yun lang tayo, pero siya lang ang katotohanan. In short, wala din sa mga spiritual leaders natin ang katotohanan, wala din kahit kanino. Kaya nga sinasabi, personal relationship kay Jesus. Bakit ko ba nabuo tong preaching na ito? Bakit ba ito nireveal sa atin ng ating Panginoon? Alam niyo, napapansin ko, especially sa mga churches na maraming pastor, hindi pupunta kapag yung isang pastor ang magpipreach. Pumipili ng pastor. Or hindi pupunta kapag hindi yung bandang ganito ang magtutugtog. Or hindi sasama sa program pag wala si ganito ganyan. Hey! Uy! Wake up! Ginagawa dyan, tulog ka pa! Kising! Para sa Panginoon yan. Para kay Jesus yan, oh. Para kay Jesus yan. Mga kapatid, si Jesus ay hindi nag-alog ng mga pagpipilian. Nagbigay siya ng isang deklarasyon. Listen carefully. Especially in this conclusion. Hindi siya nagbigay ng pagpipilian, nagbigay siya ng isang deklarasyon. Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Walang option doon. Deklarasyon yun. Ngayon na narinig natin to, ano masasabi natin? Ano? Ako meron. Huwag nang maghanap ng ibang daan. Tanggapin natin si Jesus bilang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Huwag ka nang tumanggap ng ibang daan. Siya lang ang daan. Si Jesus lang ang daan. Kapag may nag-preach dyan sa street or may nagsabi sa'yo, kapatid, kapag hindi ganito, hindi ganyan. Pag hindi niya sinabi, hindi sa pamamagitan ni Jesus ikay maliligtas, huwag ka maniwala dyan. Sabihin mo, sorry po. Yung Diyos ko po kasi sinabi niya sa John 3:16, siya lang ang daan. Sorry. Amen? Wala ka ng ibang pampaniwala ang daan kasi siya lang ang daan. Huwag nang magtataka sa katotohanan. Hayaan natin ang kanyang salita ang maging sukatan ng lahat ng bagay. Kapag sinabi ng Panginoon, maging nice ka, maging nice ka. Lord, paano man ako magiging nice? Masama man ugali niya, maging nice ka. Kasi yun yung katotohanan. Pag sinabi ng Panginoon, maging mapagmahal ka, maging mapagmahal ka. Not in the way na magiging magjowa-jowa, ha? Hindi yun yung pagmamahal na sinabi ng Panginoon. No? Kapag sinabi ng Panginoon na magmahal ka, magmahal ka. Bakit? Ang salita niya naman ng katotohanan. Huwag nang magtiis sa pagsamantalang buhay. Yakapin natin ang buhay na walang hanggan at sagana na inaalok niya. Dumating tayo sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang pinakadakilang desisyon na maaari natin gawin. Ang tanggapin ng Panginoong Jesus ang makarating sa langit sa pamamagitan niya. No one comes to the Father except through me. Kung wala ang Panginoong Jesus, hindi tayo maliligtas. That's it. Alam niyo po ba kung gaano tayo kaswerteng mga Kristiyano? Although hindi tayo naniniwala sa swerte. Alam niyo po kung gaano tayo ka-blessed? Ayan. Alam niyo po ba kung gaano tayo ka-blessed? Total, nakikita ko na dyan kanina sa baba, dami do Diyos sa mundo. O naman, dami niya namang nagkiklaim na maraming Diyos eh. Okay, fine. Pero alam mo kung gano'n tayo ka-blessed? Gusto yung mga real to ko, konti lang. Mga 10%. Alam niyo po ba sa ibang relihiyon, kailangan nila magsakripisyo ng something. Especially satanis. Mga satanista, kailangan ninyo sugatan yung mga kamay ninyo, kailangan nyo magpadanak ng dugo. Alam niyo kung gano'n tayo ka-blessed? Ang Diyos ang gumawa nun. Siyang nagpapako sa krus, siyang sinaktan, siyang pinarusahan. Never niyang sinabi magparusahin niyo yung sarili ninyo. No. Para nga hindi tayo maparusa, siya ang gumawa. Ganun tayo ka-blessed. Alam niyo po sa ibang relihiyon, kailangan exact amount ang ibibigay mo para magligtas siya. Sa Panginoon, basta bigay mo sa buong puso mo. The story of the widows.
2 copper lang ang binigay. Actually, di yun copper eh. May tawag doon specifically. Mas mababa pa yung value nun kaysa sa copper. May nagbigay ng gintong-gintong sako, yun copper lang. Mas na-appreciate ang Panginoon kasi kita niya galing sa puso. Sa ibang reliyon, hindi. Kailangan mo magbigay ng extra 100,000, yung ibibigay mo dapat. Para lang daw maligtas. Kasi Panginoon Jesus, hindi. Siya ang nagbigay ng blessings. Siya nagbigay ng grace. Amen? Sa ibang relihiyon po, ikaw ang may dapat gawin para maligtas ka. Ikaw ang gumawa, ikaw ang may dapat gawin. Sa atin, hindi. May ginagawa tayo dahil alam nating ligtas tayo. Dahil alam nating galing yun sa ating Panginoon. Doon sa kanila, hindi. Ginagawa nila yun para ano? Para maligtas sila. Malaking pinagkaiba. Malaking pinagkaiba nun. May gagawin sila para maligtas sila. Tayo ginagawa natin kasi alam nating ligtas tayo at gusto natin maligtas din yung iba. Yun yung pinakamalaking diferensya natin. Kaya we're so blessed. Sasabihin nyo sa akin, napakadaming Diyos, napakadaming yung Diyos na tiniklaim, pero I am blessed that Christian ako. Kasi ang Panginoon ko, niligtas ako. Hindi ko niligtas ang sarili ko. Diyos ko ang nagligtas sa akin. Noong mga time na down ako, Diyos ang nagyakap sa akin. Nung sinasabi ko yung magkatagang Lord, bakit mo ako tinatalikuran? Sinagot niya ako na never niya akong tinalikuran. Yun yung pinagkaiba natin sa Diyos nila. At ang Diyos ko, ang Diyos natin ay tinalo ang kamatayan para sa atin. When Jesus said it tetelestai, when Jesus said it is finished, victorious tayo. Kaya yes, masasabi niyong ang dami niyong clinic-claim na Diyos, pero isa lang masasabi ko, Diyos ko ang pinakamabuti sa lahat kasi siya ang bumaba para maligtas kami. Yes, marami sigurong tiniklaim na maraming Diyos sa mundong ito. Pero we're blessed na Christian kami. Kasi yung Diyos namin bumaba at niligtas kami. Kasi alam niyang we're hopeless, wala kaming pag-asa. We're so blessed because we have Christ in our life. Kaya mga kapatid tayo, wala tayong dapat ikainggit sa kanila. Maybe kinakampihan sila ng mundo pero darating ang mundo. Pag darating ang panahon, mundo lang din meron sila. Tayo, merong Kristo sa langit. So to God be all the glory. Sapagkat siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala na pong iba. Mga kapatid, before I end this topic, I want you to put your presence to the Lord and let's pray. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. And thank you so much, Jesus, that you came for us, Panginoon, sa mga panahong down na down kami, Panginoon, sa mga panahon na alam namin, Panginoon, nahaharapin na namin ang consequence ng sins namin, Panginoon. You came to save us. You came to hug us. Dumating ka para mahalin kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa grasya at pagmamahal niyo, Panginoon. Panginoon, naririto kami, Panginoon, upang isurrender tong buhay sa inyo, Panginoon. Drive our life, Panginoon. Let your will be done sa mga buhay namin, Panginoon. Gamitin niyo po kami sa mga bagay na ikakabuti para sa amin, Panginoon. Para sa ministry na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At kami po'y nanalangin sa ngalan ni Jesus at sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. Kaya mga kapatid, uulitin ko ha. Ay, by the way, before I end this, wala po akong galit sa ibang reliyon ha. To be clear, wala po akong minention na ibang reliyon. Yung reliyon ko rin minention ko, Baptist. Pero kung may magalit man ng Baptist dyan, anda akong patunayan na merong mga ganong pastor na nahuli ngayon. Because I just want to clear here, Roman Catholic ka man, kahit anong relihiyon mo pa, Christian ka, ganito, ganyan ka, religion can save us. Huwag natin gawing barrier ang relihiyon para sa bawat isa. Huwag natin gawing pader yan. Kasi kung gagawin natin pader yan, gagawin ng Panginoon, parang wall of Jericho, ibabaksak at ibabaksak din yan. Huwag natin hayaan na relihiyon ang magiging bagay para isarado natin yung mga tenga natin sa katotohanan. Religion can save us, Jesus can. So let's follow Jesus. Kahit ilang doktrina pang ilalapag dito, Bible pa rin ang basihan ng katotohanan. Kasi ang kanyang salita lang ang katotohanan. Si Jesus lang ang katotohanan. Please, be Christians. That's it. Believe that Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Jesus Christ.
Kaya to God be all the glory at daway may natutunan po tayo and God bless you all. Ayun, hallelujah. Thank you so much. Teka lang. Yan. Thank you so much, Pastor Yuri, sa pag-share ng wonderful word. Ngayon, no? Tunay nga na nakaka-awaken ng puso kung sino nga ba si Jesus, kung ano nga ba siya at sino ba siya. So bago po tayo dumako sa ating closing song, hihingi muna po ako ng konting insights from our visitors or from Skyra Fam po. So whoever has an insight regarding sa mga sinabi or diniscuss ng ating pastor. So you can raise your hand and share with us kung ano po yung insight nyo. Again, thank you so much, Sir Arnold. Don't forget to follow, like, and subscribe. Follow the YouTube channel natin. Ayun. So, Brother Fish, baka matawag na naman kitang father. Brother Fish, whenever you're ready. Hindi, I'm waiting for I'm waiting from one of this kind of but I'm just gonna share, no. Actually napakaganda ng message. So I will just give my my insight with regards to what Pastor Yuri said. Actually this is really one of the truth, no, kung tayo ay nako-confuse kung paano nga ba and sino ba yung magdadala sa atin ng kaligtasan, ganon. So sinabi nga John 14:6, I am the way. So Jesus himself is the only path sa Panginoon, no? Not a method, not a law, not a system, and not a person. Wala nang iba, only Jesus. Jesus is also the bridge, no? Si Jesus is the bridge which separate us from sin. And also, Jesus is the truth. Jesus is the complete revelation of God, and He doesn't teach truth. He embodies the truth. And to know Christ is to know the Father accurately. And sabi dun sa verse natin, and the life. Lahat po ng mga spiritual and eternal life, it only flows from Jesus. He doesn't offer life apart from Himself. Because Jesus is life. He is the source and He is the sustainer of it. And sabi sa huli, no one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, Jesus is the exclusive and the sufficient mediator. Wala pong makaka-approach sa Ama, no salvation, no fellowship, except through Jesus Christ alone. And because of that, because Jesus is the way, you don't have to walk in spiritual confusion kung nalilito ka pa. Because He is the truth, you don't have to live in uncertainty about God's character. And because Jesus is the life, you don't have to rely on your own strength or effort. And again, mga kapatid, Jesus is not offering direction. He is offering Himself. He is the path, the revelation, and the very life of God. And shinare po niya yan sa lahat ng tao. And to come to Jesus is to come home to the Father. And to leave you a very, the final message or the final phrase, everything God asks of us is ultimately answered in who Jesus Christ is, not in what we can do. Ganun lamang po. Maraming salamat. Ayun. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Brother Fish, sa wonderful insight. So, ako naman ang tatanungin ko, anong insight ko, is yung part na no religion can save you. No? Nung bata kasi ako, alam nyo, yun yung paniniwala ko before, na parang pag Christian ka, especially sa part ng Christian, ikaw yung maliligtas kasi true Christian knows the Bible. Parang something na gano'n. And then when I become a true Christian, nang mas lumalim ako sa Panginoon, doon ko nakita na it's not about religion. It's about your relationship. And it's about acceptance. Kasi kahit may religion, if you didn't accept Jesus to your life, you didn't, ano ba tawag doon? Hindi mo siya ginawa bilang isang savior at Panginoon mo. You cannot be saved. Even yung paggawa ng mabuti.
So it should, yung paggawa ng mabuti, it's just an fruit of the Spirit that comes from the Lord. So, yan, very quick lang naman yan sa akin, kaya pinauna ko ng iba. So, meron pa po ba na gustong mag-share ng kanilang insights? Bago tayo mag-volonturo. So, anyone who like to say something, it doesn't matter naman po if that's long or short, as long as it came from your heart na nagrema sa puso nyo during na nag-discuss si Pastor Yuri. Another question is, buhay ba ang lahat? Isang cheer up naman po. Isang cheer up sa everybody. Ayan, dahil nag-cheer up kayo, magsasalita kayo. Hindi, yun lang. So kung may gusto po kayong sabihin insight or kung may insight kayo. Anyone else? Kung wala naman na po, ay okay lang naman. So kung nahihiya man ang ibang tao ay nauunawaan naman po natin dahil of course, the stage fright and everything. So, ayun, bago tayo mag-closing song, gusto ko muna ulit pasalamatan yung Skyra Fam sa pagpapaunlak sa amin para makapag-share po at makapag-run ng program dito at maabot pa natin yung mga soul na dapat makarinig ng Word of God. So, ayun po, ngayon dadako na po tayo sa ating closing song na pangungunahan ng ating kapatid na si Brother Senpai. So, Brother Senpai, alam ko, ikaw ay alive and free. So, whenever you're ready, the mic is yours. Ayun, magandang gabi po. Before pa ako mag-start, hindi ba ako lag? Yung internet is unstable. Hindi naman para. Ayun, bago ako kumanta na, mag-share muna ako ng insight ko. Ayun pala, nasa natutunan ko ngayon is hindi pala tayo nagbabasa ng Bible or nag-obey kay God dahil gusto natin ma-save, kundi nagbabasa tayo, nag-ubi tayo sa law ni Jesus kasi we are being saved na. Ayun po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun, awitan po natin ang Panginoon sa uling pagkakataon. Ang kakantahin ko po ngayon ay Our Father. No? By the mind, kung alam niyo po ang kanta, sabay niyo po ako. Hindi. Chris. Mababa yung intro. Hear our prayer. We are your children, and we gathered here today. We've gathered to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear as we pray. Nagata. Our Father, who art in heaven, hallowed will be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as if of coming to you.
today. Our Father, who art in heaven, hallowed will be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our cry. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed will be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed will be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. Forgive us sins, we pray. Forgive us sins, we pray. Lahat ng papuri at pagsambay para sa ating Panginoon lamang. Magandang gabi po mga kapatid. God bless you with your family po. Ayun, hallelujah. Thank you so much, Brother Senpai, sa magandang kanta na yun. And pahihingahin muna kita ng mga 5 seconds bago ka ulit sumabak sa ating announcement. Hinga ka muna dyan, mga 5 hinga ha. Okay. So ngayon po dadako na tayo para sa mga announcement ng Zion sa mga gagawin po the whole week. And yung kung ano pa yung mga gawain at ano pa yung mga open opportunities po para sa lahat. So, Brother Senpai, alam ko nakahinga ka na. Whenever you're ready, the mic is yours. Ayun, magandang gabi ulit mga kapatid, no? Narito po ang aming mga gawain, no? Every Monday po ay nagkakaroon kami ng gospel sharing. Dito po ay nakakarinig tayo ng magandang balita, no? Na nagmumula sa salita ng Diyos. Start po siya 8 p.m. po. Then Tuesday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng Awaken Night. Dito po ay malalim na usapan po about sa Bible tulad ng ginawa natin ngayon. Tulad din po ng ginagawa natin sa kanya-kanya ding churches, no? Start po siya ng 8 p.m. Then Wednesday and Saturday nagkakaroon tayo ng spiritual series po. Sa Wednesday po start po siya 7:50 p.m. Then Saturday is 5 p.m. Dito po ay nagkakaroon po na tayo ng one-on-one interaction with the preacher. Kaya po dinalawa yung spiritual series dito po kasi bitin po siya. Tsaka ang ganda din naman talaga makinig ng salita ng Diyos, no? Nakaka-bless.
Start po siya, no? Ulitin ko, sa Wednesday po, start po siya 7:50 p.m. Then Saturday is 5 p.m. po. Then Thursday po, nagkakaroon tayo ng prayer meeting. Dito po ay tinuturuan tayo paano manalangin, kanino manalangin, at bakit need natin manalangin. At dito din po ay tumatanggap tayo ng prayer items. Kung meron po kayong gustong ipag-pray, isend nyo na lang po sa officers ng Zion or sa mga members po kung nahiya kayo sa officers. Then, Friday po ay nagkakaroon tayo ng Thursday po, start po yun 8 p.m. to sa prayer meeting. Then Friday po, nagkakaroon tayo ng cell group. Dito po ay tinuturuan tayo paano mag-devotion. Then pinapalalim po natin dito yung pinapalalim din po natin dito yung relationship natin kay Jesus, no? Start po siya 7:40 p.m. Then Saturday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng kids venture po. Dito po, kung meron po kayong mga anak-anakan dito sa weekdays, wag po kayong mahiya, no? Na ilapit sila sa Zion para habang bata pa sila ay natuturuan na sila kung gaano kabuti ang Panginoon. Ano po, yung bata nga pala dito is 14 pababa po. Kung meron po kayong mga anak-anak, invite nyo na lang po sila sa Zion para mag-guide sila habang bata pa. Start po siya every 3 p.m. Then, sa Saturday din po, magkakaroon ng Bible study sa BR ni Sir Senpai. Start po siya 9 p.m. Meron daw nakalimutan. Wait lang. Next mga pala, po ang Zion po ay recruiting po ng Zion workers po. Tulad po ni Sir Zik, Sir Fish, Sir Zik, Sir Zik, Ate Zia, ako. Ayun lang ata, yung nakita ko. Ito po yung wala sa Zion, kahit wala sa Zion, pero gustong maglingkod sa Panginoon po, no? Sa pamagitan ng pag-preside, ginawa ni Ate Zia, tulad ng ginawa ni Ate Zia, sa pagkanta, sa pag-closing prayer, sa pag-preaching. Kaya po, kung meron po kayong talent na binigay ng Panginoon, wag nyo po yung itago po. Gamitin po natin yan para maglingkod sa ating Panginoon. Then, ang Zion po ay merong YouTube channel po. Dito po ay nilalapag natin yung mga gawain natin, no? Bawat gabi, naka-record po siya. Kaya kung meron po kayong gustong balikan ng mga lesson is pwede niyo po siyang tignan sa ating YouTube channel. Pa-like and share na lang po para mas marami pang ma-bless. Ang aim po natin dito ay hindi po para dumami yung likes natin or magkapera. Ang goal po natin dito is madami pang ma-bless sa salita ng Diyos, no po. Then, yan lang ata. Ayun lang, palalang po lang, no? Lahat ng ginagawa natin dito ay hindi po para parangalan yung BR or kahit sinong tao man. Ang goal po natin dito ay parangalan ang ating Panginoon at pakilala siya sa buong mundo, no? Ayun lang po. God bless you with your family po. Meron ba ako nakalimutan? Wala nata. Ayun lang po. Well explained naman, Brother Senpai. So, thank you very much sa announcement. Very well explained naman. And, ano pang inaantay nyo guys? Tara na! Be a Jesus worker. Join us in the bodies of Christ. Ayun po, sinimulan natin ang programang ito ng isang panalangin. I-end din natin po siya ng panalangin. So, Pastor Yuri. Okay. Tinatawagan na po kita para i-lead ang ating panalangin. Pastor, whenever you're Amen. ready. Ayan. Sabi ko agad ako, Sister Zia, pasensya. Di ba, para tapos ang introduction. Ayan, sige mga kapatid, sinimulan natin to sa isang panalangin, kaya tatapusin din natin to sa isang panalangin. Let's pray. Father God and Heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang ibinigay ngayong gabi, Panginoon, sa pagtitipon namin dito at sa amin pong natutunan, Panginoon, patungkol ho sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And I pray, Panginoon, sana patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan at kaalaman, Panginoon, upang magpatuloy po kami sa aming gawain dito po sa online platform, Panginoon. I also pray for the Skyra fam, Panginoon, individually, Panginoon, sa kanilang mga family, Panginoon, dito bless them, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, at ang kanilang
kanilang mga gawain din, Panginoon, individually, Panginoon. Naway, mabalik po kami muli dito, Panginoon, upang mag-share ulit ng salita niyo ulit, Panginoon. But use this from, Panginoon, to be a blessings to others, Panginoon. Mula sa leader, deputy, admin, at saka sa mga members, Panginoon, I pray for them protection, knowledge, and wisdom, Panginoon. And naway, balang araw, Panginoon, ay magsisimula din ho sila ng sarili nilang mga gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kami po ay nanalangin sa ngalan ni Jesus sa banal na Espiritu. Let's do the three-folded Amen. For the Lord's build up Zion, He appears in His glory. He regards the prayer of the destitute and does not despise their prayer. Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Church, makinig tayo ng mabuti, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya lagak ang inyong pasaning ngayong diranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. And all together, please. Amen and amen and amen. At tulad ng sinabi kanina sa salita ng Panginoon, mga kapatid, siya ang tanging daan, katotohanan at ang buhay, at wala na pong iba. And to God be all the glory. Naway hindi po ito ang una at huli nating pagkikita dito po sa loob ng Skyra Fam. See you po to our next program. Thank you, and God bless you all. God bless.